Okay, good afternoon everybody. Naka-move on na ba tayo sa Valentine's Day natin? Amen. The song is really great, no? It always saying how great is our God. Amen po ba? Alam ko itong buwan na ito po ay napakarami tayong pinagdaanan. Kaya ang dami tayong mga tinamaan. Lahat ng tinamaan sa kamay. Okay, so wag po kayo mag-alala, magaling na po kami. Okay, kaya how great is our God, amen? Kasi inalaw pa rin ng Lord na magsigaling tayong lahat sa ating mga sakit sa katawan. Okay, si Maricar nga po, umabot pa ng pneumonia yan. Grabe, di ba? How great is our God. Okay, so talagang nasusubukan ng pananampalataya ng mga mananampalataya pag may mga pinagdadaanan. At don't worry po sa mga meron pa rin naramdaman ngayon, you are in the road of recovery na. Okay, lalaban po natin yan. That's our faith that you are healed by stripes of Jesus. Kailangan mo talagang pandigan. Sa totoo na po mga kapatid, si Pastor Marlon, because of talagang dinideclare niya yung authority niya sa atin na tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Lahat kami may tama, siya lang ang wala. Isipin mo yan. Siya yung pinakamatanda sa amin. At pinamahirap ang kanyang trabaho, pero sinusustain ng Lord yung kanyang strength. Okay, so mahalaga po that we stand on our authority. Amen po ba? Sige, paupuin po natin bagong dating. Palakpakan natin sila. Yay! Welcome po mga kapatid, and let us all, bigyan po natin sila ng magandang upuan. Ayan. Welcome, welcome. Okay, so again, we want to congratulate our youth for yesterday's event. Okay, puno po ito kahapon ng mga kabataang barangay. Kaya medyo naubos yung energy na makipagsabayan. Okay, sa kanilang energy. Pero sa sabihin ng Panginoon, it went well, victoriously mga kapatid. Okay, kaya how great is our God again sa mga ginagawa niya sa Light Church natin, Panginoon, sa mga gawain natin. So, ngayon po, sabi sa awitin kanina, dakilain ang pangalan mo, di ba sabi? Magliwanag ka sa buhay ko. Di ba sabi ng awitin, amen? Tagalog. Even in the Bible, we are called to become a light of this world. Ilaw tayo ng mundong ito. Sa paano parang ba tayo nag-iilaw? Kasi maganda yung tugtugan natin. Maganda yung kantahan. Okay? Maganda yung message. Doon ba tayo mag-iilaw, mga kapatid? Saan pa dapat nag-iilaw? Sa maliwanag na o sa madilim? Dito talagang maliwanag tayong lahat. Oh, liwanag eh. Pero lumalabas ang ilaw pag nandoon ka sa kadiliman. 'Di ba? Nakikita yung liwanag pag nandoon ka sa gitna ng kadiliman. Sa panahon na ikaw ay nasusubukan, lumalabas ang liwanag mo. Ang tanong, liwanag ba ang lumalabas pag tayo po ay nasusubukan? Okay? So sabi ng awitin, it's not about how we sing, how we raise up our hands highly, but it is in our light that we can have and show the glory of God in our lives. Hindi sa Sunday service, kasama rin po siyempre yung worship sama-sama, pero it will start from Monday. Okay? Yung liwanag po natin, nagsisimula yan sa Lunes na hindi tayo magkakasama. Sino kasama mo dyan? Hindi mo ka-brother and sister. Kasama mo sa trabaho. Anong gagawin mo? Magliliwanag ka sa kanila. Amen? Kasi dito sa church, maliwanag ng lahat. Sa labas, marami tayong dapat liwanagin din. Okay? Okay, kaya ito po, sabi ko nga kanina, it's not about singing, it's not about raising our hands, it's not about quoting mga verses in the Bible, but the impact in our attitude. Doon po talaga nababase if we are really kingdom-minded. So mahalaga po ba sa mga mananampalataya na tayo pa ay kingdom-minded? Yung iniisip mo lagi, ito bang iniisip ko, ito bang sasabihin ko, ito bang gagawin ko, makakabuti ba ito sa paghahari ng Diyos? When we say kingdom, paghahari ng Diyos yan. At sa paghahari ng Diyos, it's all about righteousness, katuwiran. Amen? Katuwiran ng Diyos. So, pag may katuwiran, wala dapat siya mga kalikuan. And that's how the attitude of
Christians that God is expecting from us. Amen? That's why, mahalaga po na hindi lang pa tayo masigasig sa ating mga gawain, masigasig sa ating worship, sa tugtugan, but kailangan masigasig din po tayo. Am I impacting in light of God's Word? Yung aking bang attitude sa everyday life ko ay nagbibigay ng magandang impact sa mga nakapaligid sa akin. Can you ask that in your neighbor right now? Am I impacting you or I am mukhang impacto? Okay, this is my verse for today, mga kapatid. Okay. In Colossians 3:1-4, we're going to read this, written by Paul. Si Paul pa ang sumulat nito during prison time ni Paul. Siya po, ito po yung isa sa mga sinulat niya na epistle na nakakulong po siya. It's in the Philippians, Colossians, and Philemon. Most of the time, nakakulong po si Paul nung sinulat niya yan. So before with that, we're going to pray. Father God, maraming po salamat, Lord, sa mga kaluluwang nandito ngayon. Always open our hearts, Panginoon. Give us this teachable heart that we can listen with an open heart, without any opposition. Hindi po kami tumatanggi at lumalaban sa inyong salita, kundi nagpapasako, Panginoon, kasi dito po kami magkakaroon ng magandang influence sa paligid namin. By the help of the Holy Spirit, Lord, take over. In Jesus' name, I pray. Everybody says, Amen. Okay, sige, palakpakan natin ng Lord sa kanyang kadakilaan sa buhay nating lahat. And I want to welcome back ng ating mga kapatiran. I'm so happy nandito sila. Yan. Ayan, ating kapatid, mga mamsi dito, ha? Yung magandang mamsi doon, di ba? Dati na po natin siyang kasama, and I'm so happy that you're here, kapatid. Sino nag-invite sa kanya? Si Des, wow, palakpakan natin yung mga nag-invite. Ayan, glory to God. Sila po yung mamamalakaya, taga-bingwit, di ba? Pinapalakpakan po yung mga nagbibingwit ng kaluluwa. Okay, so sa Colossians 3, verses 1-4 po yung ating verse for today. Sabi po dyan ni Paul, mga kapatid, okay, sabi dyan, since then, okay, ibig sabihin nangyari na ito dahil you have been raised with Christ. Sino po rito yung mga kumilala na sa Lord? You are the one who's Paul's talking. You have been raised with Christ. No, kasi dati na tayong patay sa ating espiritu, but dahil kay Kristo, nagkaroon ulit tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, nabuhay yung ating uling spiritual na kalagayan, na dating malayo sa Diyos. No? Ano pa dyan? Pag ganito ka raw, pag ikaw daw ay nakakilala na sa Lord, sabi niya, amen, di ba? Pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, na-encounter mo talaga si Jesus personally sa buhay mo, ito ka daw, ito daw tayo. Set your hearts. Ay, hawakan mo yung puso mo. Ano ba? Tumutunog pa ba? Galit ba? Malakas ba ang tunog? Set your hearts. Saan daw? On the things above. Above, yung puso mo dapat nakatuon, nakafocus, nakasentro sa mga bagay na pang makalangit. Yan. Pagbubuksan pa ni Lord yung puso natin, ano kayang makikita niya? O sino kaya? Okay, ano pa raw? Where Christ is, okay, seated at the right hand of God. Sinasabi kasi dito ni Paul, bakit ito mga kapatid? The background of this verse is, itong Colossians church po, napasukan siya ng mga dahil wala si Paul, napasukan ito ng mga false teachers na nagtuturo ng mga parang sinasabi nila na ang salvation ay hindi lang kay Kristo. Kailangan sumunod sa pagkain, mga bawal, pati circumcision, pati mga Sabbath day, which is under the law po yun. So sinasali nila yon, yung mga Hudyo, sinasali nila yun. Dapat ang mga hintil ay dumaan din sa ganitong katuroan para talaga magkaroon sila ng kaligtasan. Kaya nire-remind ni Paul dito na si Kristo lang talaga. Pag sinabing seated at the right hand of God, siya yung may authority. Siya lang yung may kapangyarihan. Siya yung nagligtas. Nire-remind niya yung mga Colossians na nakumilala sa Panginoon na medyo nai-sway ngayon yung kanilang paniniwala. Ano pa? Pangalawang utos ni Paul o reminders, maliban pa sa set your hearts on the things above, this time, set your mind naman daw. Set your minds again on the things above na naman. Sino rito yung talaga yung isip niya talagang laging pure lang? Pure.
Hindi nag-isip ng malisya, ng chismis, ng galit, bitterness, ill feeling. Pwede bang mangyari yon? Diba? Hindi nahirapan kayo, diba? Pwede mga kapatid. Pwede, possible po. Because you have the Holy Spirit in you. You are, been raised with Christ. Wala na yung old nature na dati ganyan tayo, mga kapatid. Mabilis tayo mag-isip ng masama sa kapwa natin. Natitigan ka lang, hindi ka lang natitigan kahit sa walang mapuntahan, di ba? Okay, ano dyan? Sa verse 3 po. For you died. Again, inulit po ni Paul dito, namatay ka na. Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na kasi. Mamatay ka na yung dati mong ikaw. Yung dati mong pagkatao. Okay? And your life is now hidden with Christ in God. Yung buhay mo ngayon, nabubuhay ka na lang para kay Kristo. Di ba? Sabi nga ni Paul, mabuhay at mamatay kay Kristo pa rin. Amen? Verse 4, when Christ, again, ito sabi ni Paul, nire-remind niya yung pangako ni Kristo, no? Doon sa mga nagtiwala sa Diyos. When Christ, who is your life? Ibang klase. Who is your life, mga kapatid? My life is my love life. Sabi diyan, lahat po ng kumilala na kay Kristo, ang buhay mo na dapat ay kay Kristo daw. Ayan o. When Christ, who is your life, appears, kailan mangyayari yan? Pagbalik ni Lord. That is the second coming. That's the blessed hope that we are waiting. No? Then you also appear. Di ba? Will appear. Di ba tayo po, we're going to caught in the air. Pagbuhay ka pa, pag namatay ka, bubuhayin ka o di mananampalataya. At kakatagpuin tayo ng Diyos. Na-imagine niyo po ba yung mga kapatid? Okay? Pag wala yan sa imagination nyo, hindi pa tayo kingdom-minded. Hindi mo, dapat navivision, di po ba mga kapatid? Navivision mo isang araw, Lord, matatapos ang lahat ng ito. Matatapos itong mga struggle namin, paghihirap namin, kasi kukunin mo na kami, Lord. Minsan, nagda-doubt pa tayo, talaga ba? Parang ang tagal ng promise, hindi naman nangyayari. 2026 na. Hello, Lord? Sabi ni Lord, nagtitiis pa siya alang-alang sa mga wala pa sa Panginoon. Iniintay niya pang makakilala ang karamihan. Okay? Kaya wala pa siya until now. Pero, the truth is, one day, it will happen. Sabi diyan, no? When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Grabe mga kapatid. That's our, kaya yan ang nag-motivate sa atin, inspiration natin, why we are doing what we are doing right now. Kaya tayo nagsisikap, nagpupunyagi, talagang lumalakad tayo hanggat kaya nating lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon kasi may inaasahan tayo sa dulo. Amen? Sabi ng Panginoon, lahat ng paghihirap natin ng pagsunod sa Kanya ay hindi masasayang. It will not be in vain. Kita lahat ng Panginoon yung paglilingkod, yung pagtitiis mo, no? Yung pagmamahal mo sa kapwa mo, yung pagtulong mo. Kita lahat ng Panginoon niya. Isang araw, a-appear tayong kasama ng Panginoon. Tama ba? Amen? So, ang tinuturo ni Paul rito, it's all about eternal things. Wala ka makikita ritong emotional, material. Wala pa mga kapatid. Because those things will not last. Those things are temporal lang po. Yung mga emotions mo, yung mga material na meron tayo ngayon, lahat po yan, hindi natin madadala pagdating ng araw. Okay? So, papaano tayo? Dahil napakahalaga po, no, that nag-i-impact po sa atin yung mga naririnig natin sa salita ng Diyos. Sino po yung marami nang narinig na Word of God? Dami na, di ba? Punong-puno na nga yung iba eh. So, anong dapat dyan? Dapat yan, magamit na. Ayan. Magamit na. Pag hindi ginagamit, anong mangyayari? Makakalimutan. Kahit yung notes mo punong-puno na, pero hindi mo ginagamit, wala. Iminay, di ba? Pero every time you apply everything that we are listening, no, hindi naman perfect po ang ating mga buhay pa, pero we are trying our very best by the help of the Holy Spirit na makasunod sa Panginoon. Then, the impact will become ang kingdom attitude. It will reflect in our character, it will reflect in our attitude. Sabi ng Panginoon, by their fruits you will know them. Makikilala raw ang mga anak ng Diyos, ang mga disipulo niyo sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ay, grabe, no? Ano ba yung bunga natin? Matamis ka ba? O rotten na? Okay? Kailangan ang bunga natin, ikaw ay magandang
bunga, maganda kang influence sa paligid mo. So, paano natin i-achieve po yan, mga kapatid? How will you know? How will you know that you are already a kingdom-minded disciple or you have this kingdom attitude already? Have you asked yourself, Lord, kingdom attitude na ba ako? O worldly attitude pa rin? O selfish pa rin? Or ano pa? Amen? Sabi nung narinig, ay, hindi ako yan. Dinig ko lahat dito sa harapan. Ngayon, eto na po. Tignan natin, mga kapatid. Paano natin ma-determine hindi po sa tagal natin sa church? Amen? Hindi sa dami po ng nating pinasok ng mga seminars, coaching, cell group, etc. Pinasok mo na lahat. Ang tanong, nag-impact ba sa attitude? Okay? That's the question. Meron bang pangyayari na nag-ilaw ang mga salita ng Diyos sa buhay natin? Okay, paano natin makita yan? Tignan po natin dito. The impact po of kingdom attitude, number one, unang-una po, you are now, what? Driven by eternal purposes. Eternal purpose, no? Pag sinabing driven, yun na po yung nagmamaneuver sa'yo. Yun na nagdadrive sa'yo. Okay? Sige, welcome mga kapatid. Welcome back. Welcome back. They are from Shin Matsudo. Nandito kayo. Sige po. Let's settle down. Thank you for visiting us here in Tokyo Light Church. Shin Matsudo Light Church. Our youth. Our mga future pastors. Ayan po sila. Okay, welcome. Okay, so let's go back in our first point po. Ang may kingdom attitude po na nag-i-impact talaga. The truth is, if you have the kingdom attitude, mag-i-impact ka talaga. Mayroon ka talagang dating sa mga paligid mo. You will become a light, ilaw ka talaga. Kasi, it's not about who you are inside the church nga sabi ko. It's about who you are outside. Are you impacting well outside? Godly impact. Godly attitude. Amen? Pag tayo po raw ay driven by eternal purpose, well, you can say that you have this kind of kingdom attitude. Kung ang nagpapatakbo na ng buhay mo, ng puso mo, ay hindi na yung mga bagay o tao na minamahal mo masyado, but you are focused sa mga bagay na mga hindi nawawala, mga bagay na makalangit, eternal. Okay, mga bagay na pangmatagalan, forever, which is mga kalooban ng Panginoon sa buhay natin. That's eternal. May eternal purpose. So, we're going to ask, sabi kasi dyan, di ba, set your hearts. I-set mo, i-focus mo. Ibig sabihin, yung puso mo, if you are a kingdom, having this kingdom attitude, yung puso mo hindi pa bago-bago. Tama po ba? You are settled. Your heart is settled on what? On the things above. So, ibig sabihin, kahit may mga bagay na nakakapag-break ng heart mo, ayan. Ano ba nakakapag-break ng mga heart natin? Mga disappointments, mga unmet expectation, yung katabi mo nakaka-broke ng... It breaks my heart when I see him. Di po ba? Pag may pakiramdam pa tayong ganyan, mabilis pa tayong ma-break. Ayan. Hindi pa tayo kingdom-minded. Hindi pa yung heart mo nakafocus kasi it's all about you pa din eh. Oh, my heart, nasaktan ako. I'm offended. Ayan nga ang tawag ko dyan, mga madamdamin. Yan, mga kapatid, malalaman agad, very obvious ang resulta, di po ba? Very obvious if you are driven by eternal purpose, you are kingdom-minded na, yung attitude mo, how you react, di ba? Sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo, minsan may provocation, minsan may mga intimidation, how you react on that. And your reaction will determine if you are having this kind of kingdom attitude na. Okay? Madaling malaman din po ba mga kapatid? Mabilis ka bang ma-offend? Walang sumasagot, di ba? O yan, thank you for your honesty. So, meron ka pang pag-asa kasi umamin ka. Yung mga hindi umaamin, wala ng pag-asa. It start in accepting. Di ba?
You need to accept, may kulang pa tayo. Masyado pa akong mabilis. No? I am not yet driven by eternal. I am still driven in material. Busy pa ako sa pagpapayaman, Lord. Ang laki ng ginto, kailangan ko pang bumili ng Di po ba mga kapatid? Okay lang naman, basta wag mong iaalis sa equation mo, sa plano mo si Lord. Di ba ang pangako din ng Panginoon, buhay na kaaya-aya. Buhay na masagana, hindi ka naman niya pinangarap na maghirap sa buhay. Pero sometimes, because you are super driven with that materialistic or pangarap mo or career mo, nakakalimutan mo na yung mga bagay na lasting. Na nagbibigay talaga ng totoong buhay mo. Because remember, this life is not our real life. Sino dito yung akala mo, dito ka na lang. Yung parang ayaw mo nang iwanan ang earth. Yung mga gusto nang pumunta sa Mars, di ba? Ayaw na dito sa earth dahil punong-puno na ng pollution. Pero sa totoo lang, lahat po tayo dito dadaan lang, di po ba? Isipin mo yan, if you are having this driven eternal purpose, lagi mong isipin araw-araw, hindi ako para dito. So, ibig sabihin, pag lagi mo yun ang iniisip, hindi nagmamatter sa iyo mga bagay na pang dito lang. What matter to you is mga bagay na pang-eternal. The question is, ito bang aking tinatagong pakiramdam, makakatulong ba to sa aking eternal purpose? Nakakagigil kasi siya. Hindi talaga, ayoko, mabigat. Di po ba mga kapatid? Walang kinalaman sa eternal purpose mo yan. It will not driven you, it will driven only in your emotion ka lang. Di ba? Lalaroin ka lang ng emotion mo. And tignan mo, talo tayo dyan. Talo tayo. Pag tayo ay driven by our emotion. Driven by our, mga sariling pride or whatever. Ito po mga Colossians, kinakabahan na po si Paul. Unang-una, wala kasi siya sa tabi nitong church na to. Nakakulong po siya. Parang house arrest yata siya rito eh. So may mga nakakapasok na nagtuturo sa kanila ng mga maling katuruan. Na nagdudulot sa kanila para maging mali yung kanilang focus, no? Instead na dun sa mga eternal na bagay na tinuro ni Paul sa kanila, bumabalik sila doon sa mga bagay na hindi pang eternal. Amen? At lahat tayo, it's possible. Anytime nangyayari po yan. Pagpapipiliin ka. Di ba mga kapatid? Church o pasyal. Ang hirap. Hirap pag-isipan yan, Lord, pasyal. Eternal purpose. Magtatampo ko, Lord. Lord, okay lang ba? Mga 1 week lang, 2 weeks, 3, 4. Meron bang eternal purpose yan? Wala, di ba mga kapatid? Ang merong eternal purpose, mabilis ka magpatawad. Di ba? Driven ka with the kasi you love to forgive people, just Jesus forgive you. Di ba? You will be forgiven as long as you're forgiving others. Then, di ba yun ang requirements ng Lord? Sige, patatawarin kita. Patawarin mo muna yung Patawarin mo muna yung mga nagkasala. Hindi mo kasi alam kung ginawa sa akin. Di ba? Nangangatwiran pa tayo. You are emotionally driven with pag ganun po tayo mga kapatid. And it is not healthy. Ayon po sa pag-aaral po ng mga doctors po mga kapatid, may mga tao na walang bisyo. Pinag-aaral siyempre yung health ng bawat isa sa kanilang career. Walang bisyo, walang alak, walang sigarilyo, healthy living, kumakain ng gulay, nag-gym. Pero nung chinek, may cancer. Kapatid tinatamaan ng stroke. Anong problema nito mga to? Healthy living sila. Alam mo sabi mga doktor po ito na nag-aaral po. So ini-interview nila itong mga pasyente, bakit kaya tinamaan ng sakit na ganito? Samantala maganda naman ang kanilang Ano yung problema? May mga common denominator sila. They have bitterness. They have unforgiving spirit. They have stress in life. So kahit ano pang gym natin, kahit ano pang supplements ang ubusin mo, kung may galit ka, yan ang magpapaiksi ng buhay mo, kapatid. Nagpapahaba, di ba? Sabi sa Bible, a cheerful heart
nagbibigay ng ng strength and joy sa ating katawan. Yung maghanap po kayo ng mga masayahing tao dito. Masayahin. At i-compare niyo yung mga masungit. Ay, masungit. Yung laging galit, mahirap ngumiti, mahirap. Bibilhin mo yung smile. Malayo sila, malayo ang kanilang buhay. Very active po yung cheerful heart. Diba? Hindi tumatagal ang mga influencer, tumatakbo. Kasi masaya siya. Okay. Amen po ba? It's beneficial for us if we set our hearts above, not on our emotions. It's all here only. No, mga bagay na magpapalakas sa iyong spiritual life, dun mo raw i-focus yung puso mo. So kung yung puso na yan, nagdadala ng mga stress sa buhay mo, alisin mo na. No, wag mo nang i-focus dyan, wag ka na magbabad dyan, talo ka dyan, kapatid. Kaya, ang sabi ni Lord, sabi nga ni Pastor, di ba, every command is beneficial. Hindi tayo kino-command because pahirapan tayo ng Diyos, hindi. Para iligtas tayo sa mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Tignan niyo po yung may mga eternal purpose, laging driven by eternal. Ang iniisip lagi niyan, Lord, kaluluwa. Lord, paano kami natutuwa ako sa mga youth, palakpakan natin ng mga youth. Hindi sila nauubusan po ng kanilang mga events, mga bagay na magdadala ng mga kaluluwa dito sa church, mga kabataan. Ginamit even the Valentine's Day, ginamit nila para makapag-invite. No? Pwede natin gamitin yun. Yung world nga, ginagamit yung Valentine's Day, ba? Dami nag-date sa labas. Tayo pa kaya, gamitin natin yun. Because ang ating purpose is eternal eh. Kahapon ito may Japanese, yeah. We are so blessed with with him. No, talagang it really hits different nung narinig niya yung word. Japanese po ito, mga kapatid. Amen po ba? Kasi may purpose sa mga youth natin. Madala ang mga kabataan sa Japan. Sa Lord. They are driven by eternal. Kaysa mag-date-date sila. Di ba mga kabataan to mas gusto mag-date-date. Pero they're here in the church. Amen po ba? Sige po, palakpak natin ng Panginoon sa buhay natin mga kabataan. At dahil doon na driven kami ni Pastor dito. Di ba? Sinali po kami sa mga games. Medyo nasakit yung balakang. Pero it's okay. Kasi iba po yung joy. Kasi you know that you are doing eternal purpose. Walang sayang sa pagod. Yung stress nakakapagod. Tama ba? Yung galit, yung tampo. Bigla tumingin sa mga nanay, bakit ganun? Yung mga tampo, nakakapagod, mga kapatid. Hindi driven by eternal purpose yan. Magkakasakit pa tayo dyan. Mapapalayo ka pa, may isolate pa yung sarili mo. Diba? It's not beneficial. Pero pag ikaw, okay, sino to? Ikaw yung laging eternal driven purpose, yung heart mo. Hindi ka naapektuhan ng ng mga intimidation, ng mga chismis, ng mga petics. Tawag ko dyan, nonsense. Amen? Pag hindi makakatulong sa spiritual na kalagayan mo, wag mo nang isipin masyado yan. Okay? Kasi sabi ni Paul, iset mo, i-focus mo. Diba? Pag sinabing iset, hindi ka pa bago-bago, yung puso mo doon sa mga bagay na pang makalangit. And you know what kind of things yung mga makalangit. Alam mo yan, lahat ng bagay na magpapalago sa'yo, makalangit yan. Pag magpapalayo sa'yo sa Lord, hindi na makalangit. Hindi na yan things above. Kundi things in your emotions na lang yan. Okay? Tingnan niyo po ito. Sabi pa dyan, no? Where Christ is seated at the right hand of God. Bakit? Kasi ang mga Colossians nga, ngayon, sa panahon na yan, nai-sway na sila kasi sa mga maling turo na pinapasok ng mga false teachers doon sa kanilang church. Na ang kaligtasan nga raw ay hindi lang kay Kristo lang solid, kundi kailangan sumunod pa sila sa ganitong tuntunin, magpa-circumcise pa sila, kailangan wag nilang kainin ito, kailangan may Sabbath day, etc., which is under the law pa na yun, pero binibit-bit nila. Ngayon, sinasabi ni Paul, si Christ yung seated at the right hand, siya lang yung may kakayahan ng kaligtasan mo. He is the only way for your salvation. Binabalik ni Paul yung tinuro niya noon na nawawala dahil sa maling teaching na naririnig po nila.
Amen? At tayo minsan nai-sway din po tayo. Lalo na sa internet ngayon, napakarami mo ng pakikinggan. Napakarami na po. Pag hindi ka wise enough, ang huhusay pa magsalita talaga. Pero pag hindi na ito, eternal purpose yung dinadrive po nila, you have to be, pakikinggan ko ba to? Minsan, curious ka lang eh. Ay, pakinggan. Nadala ka oh. Kasi prone tayo dyan. Pag magaling, ang galing ni doon tayo. Okay? Lahat hindi ka naman talaga personal nag-aaral, wala kang sariling. Kaya congratulations po sa mga nagdi-devotion. Amen? Hindi po kayo mabibilis masway. Kasi nag-aaral kayo hindi kayo madadaya. Amen? Alam mo, yung mga bagay na patungkol lalo na kay Lord, kay Christ. Siya yung may power, siya yung nagligtas sa atin. So ano man yung marinig natin ng ibang katuruan na hindi. Kailangan, hindi, alam mo, where to stand. Only Christ alone, He's the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. So wala nang ibang daan. Sabi ng iba, pare-pareho lang naman ang daan, makikita ito sa gitna. Nako, maiba yun. Ang daan ng Quiapo, iba dito. Iba, di ba? Iba. Sa Baclaran, iba. Hindi makikita kita, magkakaiba. That's why you have to know the truth. Okay, sabi nga ng Bible, and the truth will set you free. Okay po? Amen. So palakpak natin ng Panginoon. Again, sa katotohanan na yan. Kasi we are dealing with our attitude. Remember? Why we are studying here? Kasi yung attitude natin, madalas yan, hindi naka-focus po, nag-i-sway, okay? Prone tayong malaglag, ma-offend, magtampo. Kahit matagal na tayo sa church, no? So, anong gagawin natin? Kailangan driven ka lagi. Kailangan ipupush mo talaga. Wala namang ibang, malibang pa sa church, yung mga leaders mo. Ikaw mismo, you need to push yourself. Huwag kang papayag na magpadala sa mga nalalungkot ako. Dito man ako. Ang init ngayon, ang lamig. Hindi mo na malaman yung panahon sa'yo kung saan ka. Di po ba mo ulan? Oy, masakit ang ingrown. Ang dami mong reason. Di po ba mga kapatid? You need to push yourself. Ikaw mismo, you need to be driven. No? Hindi laging, may mga panahon kasi natahimik ang lahat. Nagsawa na siguro kapo-push sa'yo. Di po ba? Ikaw mismo, even si King David, tinuturuan niya yung sarili niya, you need to worship the Lord, my soul, di po ba? So again, it is kaya nga sabi diyan, self-discipline. Sabi ko nga, madalas na napagtatagumpayan natin yung mga malalaking battle sa church, pero yung personal battle, hindi natin natapagtatagumpayan. Okay, nanineglect natin yung mga battle natin in ourselves. Yung battle kayo, palagi ka nagtatampo. Yung palagi ka na-offend, battle yun. Akala mo normal lang yun. Hanggang naging, na tawag doon? Naging sistema na ng katawan mo yun. Kaya konting kibot, wala Wala ka na naman. Diba, mga kapatid? Kasi bakit? Nasanay tayong ginagawa palagi. Naging habit na, habitual. Okay? So, pag naging habit mo, ay laging isipin na si Kristo, ang aking Panginoon, namatay para sa akin. Sino ba naman ako para masyadong mag-expect sa iba? Ako nga na wala naman akong kwenta, tinanggap ako ng Lord. Ako nga na hanggang ngayon nagkakamali pa rin, pinapatuloy akong tinatanggap ng Panginoon. Bakit naman taas naman ang aking expectation sa iba? Dapat ganito nila ako itrato. Dapat nila ako sinasabihin ng ganyan. Bakit? Tama po mga kapatid? Ang mga tapang driven by eternal purpose, sinaset aside nila yung pride for the purpose. If your pride is the one who is hindering your purpose to God, your walk to God, napapahindo ka kasi niyan, amen? Na-stagnant ka Instead, nandun ka na. Sabi nga ni Paul, dapat nagtuturo na kayo Pero hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo. Amen? Kasi hindi tayo driven by eternal purpose. Marami nagda-drive sa atin. Kaya nagkakaligaw-ligaw po tayo mga kapatid. Let's go back again. No? Sa mga naapag-aaralan natin. Kasi people will provoke you. The circumstances will test you. And that's the time that you're going to practice everything that you've learned. Tama ba? O practice. Dami natin natutunan sa devotion. Come on, ito na. May pagsubok. Laban, di ba? Marami kayong natutunan sa gabi-gabi. Sabi, pag walang natutunan, magsitulog na lang tayo. Nagpupuyat pa tayo, wala pa lang nangyayari, di ba? Pagdating doon, nagkakagulo-gulo pa, di ba? Hindi Isipin mo,
Meron kang purpose. Why are you doing that? May purpose. At eternal. Hindi selfish motive. Para naman sabi, iba kami, meron kami dito. Hindi ba? Siya, kayo, wala. Tama po ba? Ano naman yung purpose? Why you're doing that? Again, you're going to go back to your heart. Lord, why? Bakit namin ginagawa? Bakit kami nag-church lagi? Bakit kami nag-serve? Bakit meron kaming ganito? Bakit? Ano yung purpose mo? Why you are doing that? Only one lang dapat. Isa lang ang purpose natin because we are aiming, no, na makasunod tayo sa Panginoon. Lalabanan mo yung sarili mo. Your own pride, your own emotion na pabago-bago, it will not give any eternal purpose. At lahat yan po, waste of time. Hindi na tayo bumabata, mga mami. Mami na naman, ano. Magkahiwalay kasi kaya. Putaksin. Sino ba nagsabi rules youth dito bat? Next time, rambulin natin na para hindi nalilito yung ano. Okay? Ito na. Dito, next. Yung magaganda dito next week. Ang hirap. puno to. Lahat dito po. Okay, ito na po mga kapatid. Pangalawa po, the impact. Sabi mo nga, impact. Ayan, pag sinabing impact, yung effect mo. Yung effect, yung influence mo ng attitude mo. Is it kingdom? Kingdom-minded ba yan? Pangalawa po, ito po yung proof that you are kingdom, you have already have a kingdom attitude. If you are dominated, nadominahan ka na. Pag hindi ang kingdom attitude ang nagdo-dominate sa'yo, somebody will dominate you. This world will dominate you. Okay? Kung hindi ka magpapalid sa leader mo, may maglilid na iba sa'yo. Tama po ba? Kasi sabi dyan, no, next after the heart, na nakaset dapat sa mga high things above, ano pa? Set your mind naman, yung isip mo. The battleground of the enemy is your mind. Amen? Kaya madalas yung ating isip po ang pinapasok ng kaaway kasi the moment na ang isip po natin ay talo na, the action will also wala na. Kailangan you need to win. Dito pa lang sa isip. Kaya, iset mo again. Sino yung isip nito? Batang isip. Di ba ang bata, paiba-iba yan, masaya sila mamaya, gutom sila, iiyak, lalaro, mag-aaway, bati na naman sila. Di ba? Pero tayo, mga matured, sino mga matured na? Matured din. Hindi kayo sure na matured kayo, no? Sabi, yung amen yun, hindi niya masabi. Okay? Ang mga mananampalataya daw na nakay Kristo na, mga kapatid, ay sineset. Bakit? Kasi nung wala ka sa Lord, nasa ng mind natin, nasa mundo. Tama po ba? Nasa mga alakaran ng mundong ito, nakatuon yung ating isip. Pero pag nasa Lord ka na, nasa kingdom ka na ng Panginoon. Remember, the moment you receive the Lord, you enter a kingdom. Meron ka ng pinasok na kingdom, and that kingdom has a king and a rule to be obeyed. Hindi ka na naman ng palataya na ganun lang, Savior. Meron kang Lord na tinanggap, King of your life, Master of your life, na nakakabasa ng isip ng tao. Si Lord, grabe, nababasa niya. Alam ni Lord, kung nakikinig ka o tulala ka lang ngayon. Amen. Kita ni Lord na naiinip ka ng tagal. Pangalawa pa lang, ilang bang points yan? Pero if you are dominated, no? Govern, direct, no? May direct, nag-i-influence sa'yo, yung mga eternal principle, kanina eternal purpose, ngayon eternal principle, mga values. Pag sinabing principle, mga truth yan ng Bible, ng katotohanan, ng Word of God. Values, doon ka kumukuha. That is your standard. The Word of God. Yung prinsipyo mo, hugot yan, hindi lang sa sarili mo, kundi talagang biblical principle, which is hindi ka mamamali, mga kapatid. Kasi minsan yung prinsipyo natin, mali yan. Basta paninindigan ko talaga kung ano ako, ganito ako mamamatay. Di ba, prinsipyo yun? Pinanindigan mo yun. Pero pag ang prinsipyo po natin ay makalangit, no? Prinsipyo ng Diyos yan. At flawless po yan. Walang mali po dyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, iset yun na yung mga isip ninyo. Pag na kay Lord ka na. Amen? Pag mag-serve ka na ng tama. Pag mag-rema, katotohanin mo, wag yung nagpaparinig sa rema, hello.
Mga youth, hindi yung mga nanay. Youth. Amen? Kasi nakaset yung mind mo. Pag sinabi nakaset yung mind mo doon sa mga bagay na panglangit, di ba? Mataas, hindi naman set on the ground, di ba? Earth, hindi. Above, eh. Mga bagay na katuroan, katotohanan, prinsipyo ng Diyos, values ng Lord, yung isip mo, it will become clean, malinis. Amen? Hindi siya mapupuno ng mga mali siya, hindi siya mapupuno ng mga bagay na hindi makatwiran. Mga nag-iisip ka na maghiganti, gagantihan, wag lang siyang dumaan dito. Pinaplano mo, di ba, mga premeditated. Di ba, nagpaplano ka, subukan niya lang akong hawakan ngayon. Di po ba? Hindi na tayo, dati ganyan tayo. Sabi ni Paul, dati ganyan kayo, ngayon hindi na. Nabuhay na kayo ngayon kay Kristo, iba na dapat ang pag-iisip natin. Amen po ba? At pag ganun tayo mga kapatid, maraming malelesen ng mga stress inside the church. Hindi ka nalalayo eh. Amen? The church must be a healing place, not a hurting place. Kaso maraming na-hurt. Kasi yung prinsipyo natin pang sarili. Ang prinsipyo ko, pag hindi ako ngingiti, hindi rin ako ngingiti. Pag hindi siya nag-sorry, hello, sorry siya, bye. Hindi siya makalangit, mga kapatid, kaya tayo nagkakasakitan. And God is not happy with that. Kasi nakatuon ka sa sarili mong prinsipyo, sa prinsipyo ng mundong ito. Tama po ba? What's the principle of this world? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Naku po, grabe. Diba? Pero above, grabe sila, binabaliktad lahat ni Lord yan. Ang prinsipyo ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway. Grabe, Lord. Ang hirap naman kaaway, mamahalin. Mahirap ba? Kaya ba natin gawin? Doable. Diba? Again, pag sinabi ng Panginoon, doable. Ano mas madali? Maghiganti o magpatawad? May nagsabi ito, magiganti. Yung prinsipyo dapat natin, hango yan doon sa natututunan natin. Kaya you have all the responsibility. The more na marami ka na naririnig na katotohanan ng Panginoon, bumibigat yung responsibilidad mo. Because God and people are expecting you to act like this. Knowing that you are what? Leading, you are preaching, you are sharing, you are telling that you are a Christian, and then sa attitude bagsak. Ay. Diba? Bit-bit natin si Lord, pangalan ng Panginoon, pangalan ng church, pangalan ng kapatiran, pangalan ni pastor, and everybody, pangalan mismo ng Panginoon. Pag ang prinsipyo po natin, hindi ito nakabase sa mga eternal na prinsipyo, mga values, sabi ko nga yung mga righteousness ng God, yung isip pa rin natin, madaling ma-provoke, madaling mapasukan, madaling madaya. Which is the Colossians church. Ganito ba nangyayari sa kanila? Napapasukan sila ng mga maling katuroan, maling mga pamumuha. Siyempre, pag mali na ang katuroan, it will affect your lifestyle, di ba? It will affect your attitude. Lahat yan madadamay na eh. Pag mali ang ini-input mo sa mind mo, pati action mo mali na rin. Hindi pwede kasing mali ang iniisip mo, tapos tama yung gagawin mo. Hindi, di ba? Kung ano yung iniisip mo, yun ang lalabas eh. Di ba, mga kapatid? Kaya it start on the mind. Pagkatapos mong maayos yung puso mo, na andyan kasi sa puso yung will, yung emotions, yung decision. Yung mind naman, pupunuin mo ngayon yan. Aalisin mo ngayon yan yung mga bagay na mga negatibo, mga hindi makakabuti. Papalitan mo ngayon yan na mga katotohanan galing sa Lord, mga truth na kahit mahirap tanggapin, pero yun po ang makakatulong sa atin. No? Dapat na magdo-dominate sa atin para mapaayos po yung buhay natin. Tama po ba? It will help us to walk rightly, righteously. Kasi yung isip mo, ayos eh. Diba? May mga taong, di ba meron dito tinatawag na walang masamang tinapay sa kanya. Lahat naghahanap. Itong taong ito ay lahat nakakita na maganda sa bawat tao.
nakakakita siya lagi na maganda instead na, meron naman talented, tingin ko talent din to, yung ang dami niyang nakikitang pangit. Parang talent, no? Yung ang galing niya makita ng mali, uy, ibang klase talaga, nakita mo yun? 'Di ba? Yung lahat, ang ganda ng tingin ikaw, ibang nakikita mo, wala, hindi yan. Iba. Sabi ng Bible, think of pure, think of kind, think of anything that is, 'di ba? Pleasant, praiseful, praiseworthy. Yun daw ang iisipin mo. So walang sinabi na mag-isip ka ng masama, ng negatibo, maghanap ka ng mga critical diyan. Wala, mapipintas mo, wag ka. Ano ba yan? Especially lumalalim ka na sa Lord, ginagamit ka ng Panginoon. Dapat nag-iiba na yung takbo ng isip mo, natin, mga kapatid. Kinokontra mo na yung dating style ng mindset mo. Tama po ba? Hindi na nakabatay yan kung sino ka, kung anong tingin sa'yo ng tao, kundi kung ano ang tingin sa'yo ng Diyos. Okay? That's eternal principle. Yung tinatayuan mo na yung katotohanan. Na kahit tinapakan yung pride mo, yung katotohanan, mahalin ko siya, Lord eh. Okay? Yung katotohanan na kailangan magpatawad. Yung katotohanan na kailangan magpaubaya. Yung katotohanan na kailangan sumunod. Magmahal sa kapatid. Sa kapatiran. Amen? So, hindi makakapasok sa isip mo walang lugar. Yung mga sama ng loob, walang lugar, walang pwesto. Kasi punong-puno ng kaayusan yung isip natin. Di po ba? Punong-puno siya ng kabutihan, ng tingin mo sa kapwa mo. Tingin mo tuloy lahat, ang gaganda. Ang ganda, grabe. Para kayo mukhang para mga anghel ang tingin ko na sa inyo. Di ba? Tapos nasasanay ka, nagiging habit mo na yung ganong klaseng pamumuhay. Kahit parang napaprovoke ka na, hindi mo na mapapansin yun eh. Amen? Hindi mo na yun mapapansin, hindi ka na maapektuhan. Okay? Lumalago ka na sa Lord. Tama po ba? Wow, ang tindi na ng impact mo niyan. Pag nakita ka, dumadaan ka pa lang. Diba? Na-inspired na sa'yo, ibang klase talaga. Nagbago na talaga siya, glory to God. Diba? Pero pag... Di ba? Ang sarap itulak. Wag ano. Kailangan we love our enemies. Ano pa? Tingnan niyo po rito. Because we are dominated by eternal principle, eternal values, eternal truth, kasi, pinaalala again ni Paul dito, for you died kasi patay ka na. Okay? Ibig sabihin, pagpatay ka na, hindi na buhay yung dati mong pagkatao. Ngayon, pag dumarating po na umaatake naman yung dati mong ikaw, ang tawag sa'yo, zombie. Zombie. Kasi dapat patay na yan eh. Pero gumagalaw pa. Ang patay ba gumagalaw? Kahit sipa-sipain mo yung patay, wala na magagawa. Pero dahil may gumagalaw ka pa, hindi ka pa talaga namatay. Hindi ka talaga totoong namatay kasama ni Kristo, di ba? Hindi pa talaga totally. Kaya umaalagwa pa siya. Okay? Nagdo-dominate. Okay? Nagdo-dominate pa. If we are not setting our minds on the things above, nagdo-dominate pa yung dating ikaw. So ngayon, tignan mo, evaluate yourself. Ano yung nagdo-dominate na malakas sa atin? Wag lang akong anuhin. Diba? Kaya ko lahat, wag lang yung diba? Yun ang nagdo-dominate sa'yo. Subukan lang nila akong hindi pansinin. Yun ang nagdo-dominate sa'yo. Di ata ako kilala rito mga to Uy. Yan ang nagdo-dominate sa'yo. And it's not eternal principle. Walang kinalaman ng Lord yan. It's all about you. Amen po ba? Remember, patay ka na sa dati mong buhay. Binayaran na ni Lord yan, nilinis ka na, kaya nga righteous ang tingin sa atin eh. Pero naman matuwid ang tingin ng Lord sa atin. Amen? May katwiran ka na dahil kay Kristo. At ang buhay mo dapat daw, and your life is now hidden. Nandun ka na kay Lord, nakatago pa tayo kasi hindi pa dumating time na isasama tayo ni Lord eh. Diba? In the future pa yon eh. Kaya hidden with Christ in God. At isang araw kasi, diba, makikita ng buong mundo
nakukunin ni Lord yung talagang sa Kanya lahat. Sa ngayon, hidden pa tayo. Pero habang hidden pa tayo in Christ, we need to dominate our mind sa mga eternal principle ng Bible. Especially if you are studying. Sino ito yung mga nag-preaching clinic? Preaching clinic. Bakit kayo nag-preaching clinic? Bakit kayo pumasok dyan? Wala, pastor, ako na lang hindi nakapasok eh. Lahat sila gumraduate na. Maganda po ang preaching clinic kasi maraming itinuturo dyan ng mga eternal principle. Amen? And it is the kind of, plan mo sa sarili mo, meron ka mga pangarap sa spiritual mong kalagayan eh. Dapat ganon. May pangarap ka para sa Lord. Okay? Kasi hindi ka na nangangarap ng kagaya dati. Ano ba pangarap natin dati nung wala pa tayo sa Panginoon? Ay, kailangan ko mag-Japan. Kailangan ko yumaman. Mga third story dapat yung bahay ko. Tapos may rooftop sa taas, may swimming pool. Tapos sasakyan ko, 3. Di ba mga pangarap natin, hello, lahat naman tayo nangarap nung pumunta tayo ng Japan, yun ang nagdo-dominate sa atin yung mga dreams natin. Masama ba yon? Sabi ng iba, mapapasama lang tayo pag yun ang nagdo-dominate sa atin. Pag hindi na yung mga bagay na pangmatagalan. Kasi remember, again, ano man ang na-achieve mo sa mundong ito, dito sa Japan na ito, iiwan natin isang araw at ang masakit hindi mo alam kung kailan. You don't know, it's not in the age, gaano kakalakas, wala eh. Wala nakakaalam eh. Pero if you are prepared, you are dominated by eternal principle, handa ka anytime dumating sa Lord, excited ka nga eh. May kilala nga ako, gusto na pumunta kay Lord. Ano ba naman to? Gusto niya lang, kunin mo na ako, Lord. Laging siyang ganoon. Diba, excited na siya pumunta sa Panginoon. Pero pag ikaw yung taong ayaw mo mamatay, sino ayaw mamatay? Taas kamay. Ayaw niya pa mamatay. Gusto niya na mamatay lahat. Lord, kita niyo po Yung takot sa death. Takot ka sa kamatayan. Na parang ayaw mong iwanan ang mundong ito. Kasi bakit? You are dominated by this world. Nandito lang nakaikot yung plano mo. Nandito lang nakaikot lahat ng pangarap mo. Even your loved ones, iiwanan ka din. Either ikaw mang-iwan sa kanila o sila mang-iwan sa'yo. Because earthly lang naman yan lahat. Diba? O hindi siya eternal, hindi siya pangmatagalan, hindi siya lasting. It's okay to have a dream, to have a career, but never be dominated by that. Kailangan ang priority natin, nagpapaikot, nagdadirect sa buhay natin ay yung mga bagay na pang-eternal, na mga prinsipyo na pininindigan natin. Remember, principle, pininindigan mo yan. So, kung may paninindigan ka, dapat tumindig ka doon sa tama. Sa mga godly, yung mga values. Minsan naninindigan tayo sa mali. Di po ba mga kapatid? Mali ang panindigan mo yung sama ng loob mo. Mali ang panindigan mo yung pride mo. Mali po yan. Panindigan natin yung mga eternal principle, values na tinuturo ng Panginoon. Para may impact po tayo sa mga paligid natin. Because it will shown in our attitude naturally if we are dominated by eternal principle. Amen? Hindi natin madadaya yung ating maturity. It will show in our fruits, and by their fruits you will know them, sabi ni Lord. Not in their talents. Okay? So, pangatlo po, last but not the least po. The impact of kingdom attitude is we are delighted. Yun. Pag sinabing delighted, may saya ka. Gusto mo yan. You are inspired. You're happy. Siyempre, sa mga eternal promises ng Lord sa buhay natin. Okay? Kaya yung attitude mo, lagi kang jolly. Hindi ba? Lagi kang masaya. Kahit may sakit ka, Lord, pagagalingan mo ako. I know, one day. Amen? Kahit may pinagdadaanan ka, Lord, dadaanan ko lang to. Sabi nga, di ba, ng word, dadaanan mo lang. Kasi meron kang mga tinitignan ng mga pangako ng Diyos. So, yung mga struggle mo ngayon, okay, yung mga pain mo ngayon, yung mga hurt mo ngayon, hindi ka dyan nakafocus, kaya hindi ka naapektuhan. Still, you have the joy in your heart, in your life, in your mind. Okay? Kasi ang niyayakap mo ay yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Kasi sabi niya, when Christ, who is your life? So again, pag nakay Lord ka na, dapat siya na pala yung buhay mo. Okay? Buhay mo si Lord, pangalawa na lang yung love life mo.
Amen? Sino yung mas mahal niya si Lord kaysa doon sa kanyang mapapangasawa? Yung nag-amen yung isa dyan. Ay, may pinipersonal ano. Okay? Kasi, ang pangako ng Panginoon hindi nababali. Eternal nga eh. Ang pangako ng tao, nababali yan. Kaya huwag masyadong manghawakan sa mga promises ng tao. Basta pag naging tayo, akong bahala sa'yo. Di ba ba? Kaya kitang buhayin. Okay. Yung babae pala nagsasabi na gano'n. Hello? Amen? When Christ, who is your life, talagang si Paul dito, ano siya, sinisigurado niya na yung kanyang church, yung church na yan, ang buhay nila ay si Kristo. Ang church na yan na kanyang tinayo, ay ang buhay talaga ay si Kristo, hindi na yung dati nilang buhay. Okay? Hindi na yung mga dati nilang mga pangarap sa buhay, kundi si Kristo na yung priority. Yun ang gusto ni Paul na ipaalala sa kanila. Di ba si Kristo na yung buhay nyo? Dahil bakit? Kasi si Kristo nagbigay ng buhay sa inyo eh. Sa atin. Kundi dahil kay Christ, wala na tayong lahat mga kapatid. We are doomed. No? Lahat po tayo nakahilera, papunta na sa eternal hell. Every day po marami daw namamatay at marami na pupunta until now sa impyerno because hindi pa nila buhay si Kristo. Ngayon po ba? Kasi isang araw, no, we are waiting for this blessed hope that will appear one day in our lives. Hindi lang natin pangarap mag-asawa, mag-anak, magkapera, di po ba? Hindi lang yun ang pangarap natin. Dapat may pangarap tayo na isang araw, we will meet in heaven. Di ba? In the clouds pa nga daw muna eh. Na-excite pa kayo dyan? Parang di kayo... Parang mas nakaka-excite yung mamamasyal. Pero pag mag-meet sa clouds, hello, clouds? Ano yan? Meet sa clouds, ano gagano'n tayo? Ano yan? Parang hindi masyado, yung mga pangako, napakaraming pangako ni Lord. Di ba mga kapatid? Pag hindi ka na na-excite sa buhay mo, di ba alam yung mga pangako ng Diyos? Tignan niyo pa mga kapatid yung mga wala sa Lord, sad to say, hopeless sila kaagad pag may problema. At pag hopeless po sila, they want to stop their life. No? Tapusin na. Pero tayo pong marami tayong mga pinangahawakang pangako ng Diyos. Lagi tayong may pag-asa. Amen? Full of hope tayo. Punong-puno ka ng pag-asa lagi kahit parang yung situation mo imposible. Amen? Naalala ko po nung nagkasakit kami lahat. Di ba doon mo magkakaroon ka ng yung time. Talaga, hindi ka busy, pahihigain ka ng sakit mo eh. Di ba? Pag nakahiga ka na, ano makikita mo, di ba, dingding, above, di ba, above? Magpipray ka. Ay si Lord, minsan inaalaw niya magkasakit tayo para maalala natin siya. Quality time. Kailangan pa magkasakit, para magkaroon ng quality time. At nung nagkasakit si Maricar, bakit? Pneumonia, hello. Pero, may pinanghahawakan akong pangako ng Panginoon. Pati si baby June nagkasakit din yan. Actually, si Amar talagang may kasalanan. Sabi ni Amara, why me? Why me? Kasi like ko sinasabi, because of you. Why me? Siya po kasi yung unang inubo-ubo. Yung pala, influencer niya. Diba? Okay. Pero ganun pa man mga kapatid. Kahit dumaan ng 2 linggo, 3 siguro. Tagal. Mga nakahiga lang kami. Si Nathan din, yung ubo niya parang gusto nang sumabog yung kanyang lalamunan. Mga kapatid. Yung joy namin, tuloy-tuloy pa rin. Amen po ba? Yung mga online, mga gawain, excited pa rin kahit gano'n. May mga tao pang pupunta sa abit, ang lalakas ng loob yun, nandito kayo. Nandito kayo, ba't nandito kayo? Di ba? Kasi meron silang sabi nga ni Pastora, ay Pastora, I declare the authority, hindi ako mahawaan. Naku, nandun siya, paano nagaganon-ganon kami? Pati si Colin, at dito ka rin, Colin. Ano to mga ito? Kasi bakit? May mga pinanghawakang promises yan. Okay, authority na Lord. Dinalo ko itong mga to kasi I want to bring fruits. Diba? Kasi alam nila may mga sakit, nagdala ng mga pagkain. Di ba? But, because bakit tayo naggaganoon? May mga attitude tayong ganon. Because
we are bound to the situation. Doon tayo sa pangako ng Panginoon. Hindi doon sa nangyayari sa paligid natin. Okay? May mga sakit ang pangako ng Lord, kagalingan. 2,000 years ago, we are already healed. Past tense na nga doon, done deal na daw yun eh. Okay? Pangahawakan mo na lang eh. Paninindigan mo na lang na pinagaling ka na ng Lord, matagal na. Kaya wag mong tanggapin na may sakit ka. Kaya nga kami, ang sinasabi namin, yung influenza ng kapitbahay, hindi namin inaangkin na amin yun. Ay, may sipon yung kapitbahay. Di ba ba? We don't declare, we don't embrace. Di ba? Kasi kung may embrace ka, yung pangako ng Panginoon. Okay? Ano mga pangako ng Lord? Pangako ng kagalingan. Pangako ng kagalakan, kapayapaan. Pangako ng kalakasan. Tama po ba? Pangako ng buhay na may kaaya-aya. So, lahat ng pangako na yon hindi maapektuhan ano man yung situation mo na meron ka ngayon. Because you are, what? Embracing the promises of God. You are hopeful one day, no? Aayos ka, gagaling ka. Amen po ba? Kaya you have to be delight. Huwag kang pag minaramdaman kang whatever, nagagalit, Lord! Kakanta pa naman ako sa lingkod. Paano ako makakanta nito? Di ba? Galit ka kay Lord eh. Di na nga lang kakanta, nagtampo pa, di ba? Sige, 1 month na akong bakasyon, Lord. Ganyan ka, Lord, ha? Di po ba? Hindi ka na-delight sa situation mo na parang sinabi mo, nagkamali ka, Lord. Ang delighted, lagi ka na-delight sa eternal promises, hindi ka nagrereklamo. Ano man yung nangyayari sa paligid mo, kasi pag nagreklamo tayo, parang sinasabi mo, Lord, nagkamali ka. Mali ka dito, Lord. Dapat hindi ganito ikaw na si Lord, sige. Dapat hindi ganito nangyari sa akin. Di ba may pangako ka, Lord? Nako, babalikan mo pa si Lord na gano'n, di ba? Di ba sabi mo, Lord, minsan sinusubukan lang po tayo, doon pa lang nalaglag na tayo, di ba? Pero pag kahit may nararamdaman ka, ay Lord, okay lang to. Gagaling ako rito. Amen? Wala to. Sakit ka lang. Anak ako ni Lord, di ba? Grabe. Lord, kahit wala akong boss ngayon, next kakanta ako. Babawi ako, Lord. Right? Every Sunday ako na lang, Lord. Wala ka nang gustong patayuin, ikaw na lang. Sige, Lord, ako na magpipreach, ako na nakakanta. Ako na rin sa victory song, Lord. Okay. Kasi pinagaling mo ako, Panginoon eh. Di ba, lagi ka nagpapasalamat? You are always happy, enjoying your life, Christian life. Di ba? Ang Kristiyano ay masayang tunay, mga kapatid. Amen? Grabe. Kasi ang daming promises ni Lord at ang Panginoon pag nangako, hindi nababali, hindi napapako, mga kapatid. Kaya dapat joyful ka. Pag mo na pala kaya damihan mo yung smile mo, mga mamshis. Ngiti-ngiti din. Hello. Yung mga nerve, dapat Okay? Diba? A cheerful heart ay nagpapagaling daw ng mga sakit, yung mga pusong masiyahin. Amen? Kaya don't dwell. Don't dwell on mga negative emotion. Sa situation mo ngayon, I don't know kung anong pinagdadaanan mo. Diba? I don't know your situation right now. Pero be delighted pa rin. Magpasalamat ka pa rin sa Lord. Lord, thank you. Alam ko meron kang gustong mangyari. Alam ko may tinuturo ka, Lord. Alam ko yan. Nagpapasalamat ka pa rin. Thank you, Lord. Grateful heart is the key. Amen? Para excited si Lord na lagi kang pagpalain. Matutuwa siya eh. Grabe naman tong anak ko na tong si Amor. O, di ba? Nagbanggit ako ng pangalan. Kahit makikita mo lumalaban pa rin. Grabe naman tong si Kenneth talaga. Kahit nalaglag sa hagdanan, nandito ngayon. Di po ba? Galing pa yan sa influensya, birthday niya, Lord. Di ba? We are blessed. May impact sila, di ba, mga kapatid? Na kahit alam natin may pinagdadaanan sila, nandito sila. May impact. Okay? At ganon din po, may negative impact din pag lagi tayong natatalo. No? Kasi pinangahawakan natin yung situation, hindi yung mga pangako ng Diyos. Okay? Pero pag ikaw ay laging masaya sa Panginoon,
Kahit ano pa yung mga nangyayaring hindi mo gusto mangyari, still you have the joy in your heart. Di ba, in your life? And makikita mo, dadaan lang naman lahat yan eh. So wala ka na sayang na panahon na nagmumukmuk ka. Wala ka na sayang na panahon na nagsisinter-sinter ka dyan. Waste of time, mga kapatid. Amen? So palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. At ito pa, ito kasi yung promises ng Lord dito sa verse na to. This is the promises of the Lord that we will appear with Him in glory. Ito po yung blessed promise ng Panginoon sa atin na anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, whatever, lalo na si Paul, remember Paul? During this time, nakakulong siya, mga kapatid, pero siya nagtuturo ng ganitong klaseng mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi bakit? Si Paul nakatingin doon sa dulo. Diba sabi niya? Doon ako sa reward, nakatingin, sabi ni Paul. Kaya kahit ano nangyari kay Paul, hanggang mamatay siya, diba? He died as a martyr. Hindi ka naman mamamatay ng martyr, diba? Hindi ka naman papugutan ng ulo. Pero si Paul, yaan, before pa siya pugutan ng ulo, ang dami pa nakulong, binugbog, nilatigo. Walang kinalaman sa pinagdadaanan natin ngayon compared to Paul's struggles. Ano nagpapatakbo, ano nagmamotivate kay Paul? Yung pangako ng Diyos. Yung pangako ng Panginoon, which is eternal. Okay? Ang mga pangako ng Panginoon, the moment you receive that, hindi na yun mawawala sa'yo. It's like your salvation. If you are really encounter Jesus personally, totoo talaga, genuinely, hindi na mawawala sa iyong kaligtasan mo. Sa'yo na yan. Wala kang ginawa dyan, ang Diyos lang may gawa ng kaligtasan mo. Bakit mawawala dahil sa may ginawa kang mali? No. If you really encounter the Lord in your life, kaya ang gagawin natin while waiting for the greatest promise of the Lord, the blessed hope, na mag-a-appear tayo with Him in glory, let's keep on being delighted. Lagi ka dapat nakatingin doon sa magagandang pangako ng Panginoon para hindi ka nafo-focus sa paligid mo, mga hindi maganda nakikita, naririnig, hindi ka maapektuhan yan. Kasi andun ka kay Lord, yung pangako ni Lord, aayusin niya kami. Ang pangako ng Lord, imamature niya kami. Ang pangako ng Lord, pagpapalait, pagagaling. Amen po ba? At yun ang magbibigay ng kaliwanagan sa atin. At ito po ay daily things na ginagawa. Araw-araw, pagising mo pa lang. Sinong una mo nakikita pagising? Sarili mo, di ba? Your face. You're going to look at the mirror. Okay? So dapat lagi kang masaya pag nakikita mo ang itsura mo. Ang pangako na Lord, sa heaven, everybody is perfect. Diba? Pagdating mo sa heaven, Lord, wala ng wrinkles, everything will become beautiful. Diba? Parang hindi ko na-excite ng mga heaven, Ini-imagine niyo ba yon? Sabi ng Bible kasi, sa heaven daw po, yung pinakamagandang panahon mo, yun ang itsura mo. Kung pinakamaganda ko nung panahon mo ng mga 20s, ganun ang itsura mo sa heaven. Diba? Nakakapalak, hey, yes, Lord. Hindi po ba? Sabi nga sa Bible, there's no more tears. Wala nang lungkot, wala nang luha, wala nang hirap. Grabe. Diba? Kaya ma-excite ka pag ikaw ay heavenly bound. Pag alam mo in your heart, in your mind, na kay Lord ka talaga, itong nangyayari sa paligid mo, hindi ka na ma-apektan, promise. Oh, walang trabaho, okay lang. Oh. Pero hindi okay, walang tithes. Pag walang work, ang hirap. Di po ba? Kasi heavenly bound na eh. Andun na yung iyong kaisipan, yung puso mo, okay, yung mind mo, kaya yung attitude mo, it's naturally comes out lang. No? Na you are amoy Kristo ka na, Christ-like attitude na yan. Yung kingdom attitude is Christ-like attitude po yan. Okay? So, hindi po siya madali but doable. And again, this is a daily thing. Every day, in-nurture po natin ito. Na kailangan nakafocus ang mind. Pag nag-i-sway na naman, ibabalik mo. Ilalaban mo nga eh. Pag na-hurt ka na naman, umaangat na naman yung pride mo, ibabalik mo. Lord, hindi ito pang eternal. Oo, talo ako dito, Lord. Nagtatampo ka na naman, Lord, dito na naman ako, pahirapan ko na naman sarili ko. Hindi naman ako magpapakita. Nakakainis, Lord, wag. Di po ba? Ilaban mo, kapatid. Kung meron kang ilalaban yung mga prinsipyo ng Diyos, okay, not your pride, not your emotion. Talo ka dyan. Ayan.
At makikita natin yung impact po ng church. Remember, ang ating goal ay maging impactful po tayo sa labas. Amen. Yung maririnig nila, ay si ganito, grabe talaga yan. Kahit na-chismis ko yan minsan, di man nagalit. Ganon ang image dapat ng church. Ay si inutangan ko, hindi ko binayaran pero di nagalit. Ibang klase ng mga Tagalay church. Makautang. Oh, wag naman. Kasi yung image, kasi di ba malakas pong impact yan. Ano yung nakikreate ng church sa labas? That will bring souls inside the church. Pag nag-impact tayo positively, hindi mahirap magdala eh. Kaya pag nakakapagdala ka ng kaluluwa sa church, may impact ka dun sa tao na yun. Bakit mo siya nadala? Bakit mo siya na-invite? Amen? Kaya ang laki po talaga ng effect sa atin, sa buhay natin, if we are having this impact of kingdom attitude. Sino po rito yung gusto ma-achieve ito? This kind of attitude, yung pagod na po sa pagiging earthly minded, materialistic, emotional, no? Lahat po yan, it's just garbage in our heart, in our mind. It will not help us. It will not give an impact positively in the people around us. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And I think this will be the last. Hallelujah. Sige po, magsitayo po tayong lahat. We're going to thank the Lord and we're going to pray. Alam ko po lahat po tayo, we are been touched by the message kasi lahat naman tayo madalas natatalo rito pag attitude ng pinag-uusapan. Amen? Sabi ko nga po, healing will start in accepting. Healing will start in not denying. Healing will start in humbling ourselves. Lord, ako to. Lord, ma-attitude ako. Lord, ako to eh. Ang nakakaalam kung ma-attitude tayo, alam niyo kung sino? Maliban kay Lord. Yung kasama mo sa bahay. They know you. Okay? So church, we can pretend, but inside our own house, kitang-kita po. Why not? Why not? Let's start inside our house, in our home, in our family. If our mind and heart is centered to our Lord, ang nag-drive po rito ay yun lagi nagpapaalala sa atin ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Laging nire-remind. Dapat ganun kabigat yung conviction natin, mga kapatid. Pag lumalaban yung pride, Lord, namatay ka para sa akin. Pag lumalaban yung mga masasamang pag-iisip, Lord, mahal mo rin tong taon to, namatay ka rin para sa kanya. Pag lumalaban yung inis, galit, Lord, hindi ito yung gusto mo eh. If you are like that, patungo ka na doon sa road ng kingdom attitude. Magugulat ka isang araw, unti-unti, yung Christ-like attitude, nakikita na sa buhay natin. At pag ganun pa mga kapatid, yung impact mo sa pamilya mo unang-una, sa paligid mo, grabe yan. You will become an inspiration. Lalo na kung ikaw ay malawak ang influence mo, marami kang kakilala. Ibang klase, magagamit mo yan para sa kingdom ni Lord. You will become the ambassador of Christ. Because of your kingdom attitude, marami kang madadala sa Lord. Gagamitin mo yung attitude na yan to bring souls to God. Huwag mangyari yung attitude natin ng dahilan kaya walang pumupuntang kaluluwa. Hindi nagbibigay ng kaluguran yan sa Diyos. Always go back to what God has done for us. Kung anong ginawa ni Kristo sa iyo, sakripisyo, namatay siya doon sa krus, nabuhay magmuli, para bayaran ang ating mga kasalanan. Dapat it impacts us differently, just like yesterday. It hits us differently. Isipin mo may namatay para sa iyo, para sa kaligtasan mo. Bakit hirap ka ngayon magpatawad? Hirap ka ngayon magbigay ng iyong pangunawa. Hallelujah. And today we're going to pray, Lord, give us this kind of heart and mind and delight
upang ang aming church talaga ay mag-ilaw, Panginoon. Mag-ilaw, magbigay ng impact talaga, Panginoon. Para yung mga dinideclare namin na mga souls talaga, Lord, i-allow nyo na pong ibuhos sa amin. Pagkatiwalaan nyo na po kami mag-alaga ng mga kaluluwa, mahalin sila, because you can see in our heart, in our mind, that we are ready to love them, to disciple them, to minister to them, because nandun na po kami lagi nakatuon, Panginoon, higher than our feelings, higher than our career. Hallelujah. And I just want to thank you, God, for this message. Hayaan niyo, Lord, na hindi lang po namin ito napakinggan. Mamaya magre-reflect ba talagang we're going to apply this? Lord, at makita paunti-unti, glory to glory, magkaroon ng pagbabago sa aming mga attitude. We become now kingdom attitude, prioritizing what is important and what is eternal. At hayaan niyo, Lord God, at the end of the day, our life will become an inspiration to others and it will glorify your name. Hallelujah. Mayaangat ang pangalan mo dahil sa aming mga kingdom-minded attitude na nagre-reflect, Lord, as your people. By their fruits, you will know them. Hallelujah. Allow us, Lord God, na makita yung mga bunga na ito sa aming mga pag-uugali, pag-iisip, sa aming mga puso, na magbibigay ng kaluguran sa inyo. At ngayong hapon ito, Panginoon, you deserve all the glory. Panginoon, all the honor that belongs to you alone. Jesus, our Lord, our Master, our Savior. And everybody says, Amen. Amen. Hallelujah. God bless po. Marami pong salamat.